Okay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, araw po ng Lunes at syempre, Enero 29 ng 2024. Nako, marami po tayong pag-uusapan na naman. Eto, ha? Dahil nga ito yung tinatawag na unang buwan, no? Unang buwan yung Enero, no? Syempre, matatapos na naman po tayo. Papasok na naman po tayo dun sa Pebrero. Parang napakabilis, no? Ha? Sipin mo, kababagong-bagong taon lamang, abay, tapos agad ang Enero. Sipin nyo yun, di ba? At bago po ako tuluyang umere, nais ko muna pong buhatiin yung aming boss. Ayun, pasensya, medyo nagkaroon tayo ng technical problem. But anyway, agad-agad naman tayo nakabalik, no, ha? Siyempre, pasalamat muna tayo doon sa ating mga boss dito sa Elisandro Broadcasting. At siyempre, ang makakasama ko po ngayon ay walang iba kundi yung aming pong assistant from the President, na walang iba kundi si Mr. Chot Velasquez, si Sir Chot, na ngayon po ay nasa technical room at yun nga, inayos agad yung aming pagla-live, no? Nagkaroon po kasi kanina, buti na lang, andiyan dyan na si Sir Chot. But anyway, nako, eto. Marami tayong pag-uusapan regarding po dyan sa mga nung nakaraang Biyernes na hindi po nating natalakay, di ba? Ngayon, kakaiba naman, di ba? Kakaiba po ngayon yung ating pag-uusapan. Hindi lang po yan. Kumbaga sa paiba-iba ang klima ng paiba-iba yung klima ng ng panahon. Minsan lalamig katulad na sa lalo na po pag araw ng gabi. Nako, talaga naman, oo. Yung ating mga senior citizen. Hindi naman sa nila lahat, no, ha? Alam mo yung ating mga senior citizen mahihina na sa lamig. Kaya medyo malamig-lamig yung simoy ng hangin dahil yung amihan pumapasok na po dun sa ating bansa, no? Naghahalo yung init at saka yung lamig, no? Kanina lang papunta ako ng studio dito, medyo umaambon-ambon. Ayun, umaatik-atik ang ambon. But anyway, good morning, ha? Luzon, Visayas at Mindanao. From Region 1 to Region 12. At good morning din dito sa Metro Manila. Siyempre, at sa mga malalapit na probinsya na Metro Manila, hindi lang po kami nasasakop, kumbaga, worldwide, Ang masakop po ng Elisandro Broadcasting. But bago po ako tuluyan, umere, ay nais ko muna pong bigyan ng pansin. Ito pong St. Peter Traditional Life Plan. Yan. Ni Miss Divine Olonan. Yan, mababasa nyo po sa aking screen. Alam nyo, maganda rin yung maganda rin yung may pinag-uusapan tayo regarding do sa ating mga kalagayan sa buhay. Di ba? Mas maganda na yung meron kang tinatawag na St. Peter, yun, traditional plan. Pwede nyo pong kontakin si Ma'am Divine sa kanya pong cellphone number na mapapanood nyo po dyan sa aking screen. Yan po yung kanyang numero, yung 0919-275-0288. Yan, kontakin nyo lang. Sabi niya nga rito, ang sabi niya nga, only 5 years to pay. Nakita mo? Only 5 years to pay, abay meron ka ng St. Peter plan. Di ba? Karamihan kasi, di ba, kadalasan sa ating mga kababayan, iniisip nila yung mga, hindi ko naman sinasabing matsugi. Hindi ko sinasabing matsugi agad. Maganda rin po kasi yung naka-life plan ka na, kumbaga. Yun ang pinaka-the best dun Yung pagdating ng oras, wala ka nang iintindihin. No? Ilalagak ka na lang. But anyway, yan nga pa, no? Kontakin nyo lang po si Ma'am Divine Olonan ng St. Peter. Ayan, 0919
0917-275-0288. Ayun, ha? Nakita nyo naman at talaga namang, mapapag-usapan ninyo kung ano yung mga plan ng St. Peter kapag yan inyo pong na-contact. Especially doon sa ating mga kababayan. Ha? Lagi nyo tatandaan. Ha? Meron po tayong St. Peter. But anyway, okay. So, sa ating pong pag-uusapan regarding doon sa sinasabing pagpupuslit daw di umano ng milyong-milyong galon ng langis. Ha? Ng US, dyan po sa lugar ng Subic, abay, tingnan mo nga naman. Ha? Pero batiin ko muna yung ACI Pasig City, yung Audio Visual Communicators Incorporated. Oy, nando po tayo sa DZHH 1566 kHz. Ayun, ha? Tsaka yung Radyo Manggugulo. At ang ACI Pasig City, Alerto Balita ni Kapernan. Ayun, ha? Oh, hindi lang po yan. Kung gusto niyo po ako mapanood ng live, ay pwede niyo po akong mapanood ng live dito po sa FB, no? FB account ng Elizalde Broadcasting. Type niyo lang naman. Ita-type niyo lang yung Elizalde Broadcasting sa inyong mga Facebook account. Abay, mapapanood niyo na po ako. Ha? Mapapanood niyo na po 'yan. Live. At doon na rin po kayo mag-question, mag-opinion. Doon lang din po sa Elizalde Broadcasting para maaga ko pong nababasa at matagal yung ating pag-uusap, no? At kung meron pa kayong mga opinion, pwede nyo rin pong i-type, no? Pwede nyo rin pong i-type diyan. Ha? Diyan po sa FB ng Elizalde Broadcasting. Ha? Yung aking tart, nanonood na po siya ngayon. Watching dyan po sa lugar po ng Road 2 sa Pildera, Barangay 193. At syempre, sabi ni ACI Pasig, ang bagong AM station ng Audio Visual Communicators Incorporated, DZHH Manila. Ayun. Nakita mo, ang daming ano. Kasi nga, ang nangyayari, eto. Ang sistema dito, ito daw pong langis na to na inilalabas daw po ng US. Galing daw po ito galing daw ng Subic. Yun nga po mga diyan yung mga patulo, mga paihi mula po diyan sa Limay, sa Maribeles. Mula po diyan sa Limay, sa Maribeles hanggang Bagak, hanggang diyan sa Florida Blanca diyan sa Pampanga. Umaabot po yan. Ang hindi ko lang alam kung sino talaga yung nasa likod niyang mga paihi na yan. Matagal na yan, hindi inaasikaso Sa bagay, malaki nagagawa kasi Sir Chot ng pastillas de pataranta Kapag pag ikay nilabasan ng pastillas de pataranta, abay, talagang matataranta ka. Di ba? Yung aking partner na si Denstonel, pasensya na daw po kayo at hindi daw po siya makakarating dahil sa meron pong meron po yatang check-up silang mag-asawa. But anyway, makakasama po natin siya sa araw po siguro ng Miyerkules. So pagpapatuloy natin, siguro daw, akala daw po ng US, di natin mabubuko at makukuhang info sa iba't ibang international shipping tracker na ang lakis ay kinukuha sa Pearl Harbor at kinarga sa US registered tanker Yosemite Trader noong December pa. Ibig sabihin noong December pa, ngayon lang nalaman. So ibig sabihin, meron ng kumbaga sa ay tinatawag na meron ng mga nailabas. Sabi ng ACI, yung pong Elizalde Broadcasting Radio, Elizalde Broadcasting Radio sa 1494 kHz Manila. Yun handaan nyo yan. Ngayon, eto pa. Pangalawa, ang Subic ay hindi na EDCA site, kaya sa ang teritoryo ng Pilipinas ilalagak ng US ang milyong-milyong galon ng langis. Wala namang ganyanan. Sabi niya, wala daw ganyanan. Saan nga ba ilalagak yan?
Eh baka naman ikakalat lang din yan, ibibigay doon sa mga patulo. Ha? Ang daming ang dami ng ewan ko, ang daming kapag ikaw po ay nakakasunod sa takbo, no? Sa takbo ng pamamalakad ng gobyerno. Lalo na po ngayon, 'di ba? Eh kung di po ako nagkakamali, nagkakaroon ng bangayan. Ha? Nagkakaroon ng bangayan yung dati at yung ngayon. 'Di ba? Yung sinasabi nilang natapos na termino at ang kasalukuyan. Tama ba? Tama ba 'yung termino ko? Yung natapos na termino at saka yung pagkasalukuyan. Eh pero pagkakaalam ko magkaibigan 'to. Ngayon magkaibigan 'to eh. Hindi ko maintindihan kung sino ang mga pinaglolo ko nito eh. Ha? Siyempre, sasakmali ng yan. Sasakmali ng mga ng ating mga kababayan yung mga sistema na yan. O baka namang, alam mo na, baka na naman may itinatago na naman tayo na para doon mapokus yung atensyon. Abay, antabayanan natin. Ha? Antabayanan po natin yan. Eto ba? Ha? Kasi alam ang siste yata hindi yata nagkakaroon ng konting pagkakaunawaan. Ha? Pero sana kung meron man pong ganon, wag na lang nating ilalabas, 'di ba? Wag na natin ilalabas kasi kawawa naman ang taong bayan. Kasi pinagpipiestahan nila 'yun Serchot, 'di ba? Pinagpipiestahan yun kasi kumbaga sa isang pagkain, yun ay may linamnam natiyatawag may linamnam kumbaga. Hindi naman kagad maano ng ating mga kababayan yan dahil lalo na yung mga senior citizen natin, yung mga may edad-edad na. Yan ang gustong-gusto nila pinag-uusapan. Di ba? Oh. Nung bandang uli yan, magkakagulo na, magkakasuntukan na. Dahil nga merong pro-D, at saka merong pro-B. Di ba? Ganun lang yan merong pro-D, merong pro-B. Kaya nga kanya-kanyang sistema. Pero kung ako lang ang tatanungin naman yan, abay sana naman wag na lang wag na lang ilagay sa isang sinasabing broadcast. 'Di ba? Kung kaya naman pang pag-usapan, bakit di natin pag-usapan? 'Di ba? Kayo kumbaga sa isang ama, yun na lang, ha? Katulad na lang kunwari ng isang ama ng isang tahanan. Kapag oras na nagagalit si ama, ang apektado mga anak. 'Di ba? Oh. Kapag nga nagkakaroon ng let's say gawin na lang nating tatay at kuya, yung pinakamatandang kuya. 'Di ba? Oh. At si tatay di. Ngayon, pag nag-aaway sila, ang epekto siyempre doon sa mga kapatid. Di ba? Sa mga Oh. Kaya ang mangyayari, yung pag-aaway, napapagpiestahan ng magkakapatid. Bakit kaya to si tatay at si kuya hindi sila magkasundo? Lagi sila nagbabangayan. Lagi silang nagtsisiraan, lagi silang nagtitirahan. 'Di ba? Alam naman nila kung hindi na lang nila isipin yung ikabubuti ng tahanan o ng bansa, 'di ba? Ganun lang yan very simple. Bakit hindi na lang pag-usapan para sa ikabubuti ng bansa? 'Di ba? Para do sa do sa sinasabing ekonomiya ng bansa. Hindi na lang yung
Hindi na lang puro puro bangayan. Nakakasawa yung bangayan eh. Ha? So, anyway, bago po tayo ilagay yung ating mga bangayan na yan, abay panoorin muna po natin yung pong ibinigay na speech ng ating ina ng lungsod ng Pasay ungkol po dun sa mga financial assistance para dun sa mga ito magandang balita ito ha. Ito magandang balita. Ha? Magandang balita po ito dun sa mga estudyante, no? Sa mga estudyante ng Pasay City sapagkat yung pong butiing ina ng lungsod ng Pasay na walang iba kundi si Mayor Emmy Calixto Rubiano ay nagbigay na po ng mga update para doon sa mga tatanggap po ng financial assistance. Ha? Sige, panoorin po natin. Ha? Panoorin po natin bago po tayo mula sa Ayun. So, maraming salamat po doon po sa buting ina ng Pasay na walang iba kundi si Mayor Emmy Calixto Rubiano tungkol po doon niya sa mga tungkol po doon niya sa mga FA o tinatawag na financial assistance para po doon sa mga bata na mag-aaral ng Pasay. Alam mo, malaking bagay yung mga ganito eh. Kaso nga lang, minsan marami nagtatanong, no? Ano po ba ang requirements? Minsan nagtatanong sila eh, ano ba mga requirements? Ano ba yung mga kailangan na required para dun sa pagkuha ng financial? Ang pagkakaalam ko lang, maganda lang daw po kayo ng tinatawag na voter certificate, no? Yung voter certificate na nagpapatunay na kayo po yung guardians ng bata. No? Sabi naman nila, Kapernan, meron po kasing nagpapadala sa akin regarding po dun sa kailangan daw po ng affidavit ng attorney na nagpapatunay na ikaw ay guardians ng bata. Kung yun po ang kailangan, di ba? Kung yun ang kailangan, bakit hindi natin gawin? Kaso nga lang, ang nagiging problema,
hindi ko alam kung magkano yung mga ganun di ba? Yung magpapagawa ka kasi papanotaryo mo pa yung Sir Chot, di ba? Pag nagpagawa ka ba ng pag nagpagawa ka ng affidavit, para do sa nagpapatunay na ikaw yung guardian o magulang ng bata, ipapanotaryo mo pa yan. Hindi ko rin alam kung magkano yung hindi natin alam kung magkano yung pagpapagawa sa mga attorney, no, na mga sinasabing mga affidavit na yan. Tapos iaano mo pa, ipapanotaryo pa. Talaga naman. Kaya maraming dahilan, maraming dapat gawin, maraming dapat na itanong, di ba? Pero madali naman, di ba? Madali naman itatanong nyo lang do sa itatanong nyo lang do sa do sa mga nakakaalam, no, kung ano ang dapat. Para yung ating financial assistance para sa ating mga estudyante makuha nyo ng tama. Wag lang papasukan ng wag nyo lang papasukan ng mga tinatawag na mga kalokohan. Kasi una-una, doon po nagkakaroon ng conflict. Kaya kung ano yung requirements para doon sa financial assistance, gawin po ninyo. Gawin po ninyo, sundan natin kung anong gusto nilang gawin para po maging maayos, no? Abay, isipin mo na lang na ngayong February, abay tatanggap na kayo ng inyong mga financial assistance, yung mga bawat estudyante doon sa mga binanggit ni Mayora Emmy, no? Abay tatanggap na kayo. Okay! So, sa ating pagpapatuloy, mga batang babae. Ito. Mga batang babae na binibiktima ng sindikato. Nako. Kaya ako natatakot ako dito sa mga batang babae na badyaw na to na nagkalat diyan sa mga kalye-kalye natin. Alam mo, maraming mga kabataan babae na badyaw na nandiyan dyan Katulad na lamang po yung kailan ba yun? Kung di ako nagkakamali, nung January 15, no? January 15, dito po sa may Rojas Boulevard, Corner Calao. Malapit lang po dito sa aming studio. Nagkaroon ako ng experience dyan. Itong tatlong badyaw na babae, mayroong sinundan na 2 Koreano. Patawid dito sa may Calao Avenue. Ako naman, eksaktong ang inyong lingkod, pakaliwa naman po ako papuntang Baclaran. Nung makita may nakakita doon sa tatlong badyaw na sinabayan, ang bilis ng kamay, isipin mo, nakuha agad yung wallet. Buti ka mo, may nakakita. Tapos, may mga MMDA doon sa kanto, no? May mga MMDA doon sa kanto na hindi nila alintana. Isipin mo, pagtawid ng Koreano, wala na siyang wallet. Ganon sila kabilis. Meron nakakita. Kaya ang ginawa po ng inyong lingkod, bigla akong nag-U-turn. Sinundan ko yung mga bata. Pagdating doon, nahablot yung isang bata, nahablot yung isang bata, pagkatapos nakuha yung wallet. Ito pa ang modus. Ito po ang modus niyan. Yung mga batang babae na yan, maguhubad, Sir Chot. As in, maguhubad po sila. Yung nude talaga. Siyempre, ikaw naman, dahil batang babae, hindi mo mahahawakan. Diba? Meron nga dumating na pulis. Sabi niya, sir, hindi ko po mahawakan. Kasi unang-una, baka tayo mabaliktad naman. Meron pulis na dumating Pero naibalik naman po yung wallet ng Koreano. Kaya sabi ko, sige, patayuin na lang natin dito yung mga batang yan. Sabi ko, nagiging nagiging suwahil na kayo.
Sabi ko, nagiging walang yana kayo. Sabi niya, bakit nagnanakaw kayo? Nung time na yun na nagsasalita yung inyong lingkod, abay bigla naghubad. Naghubad po yung mga bata. As in talagang walang damit. Ang natira lang, yung mismong pang-ibaba, yung parang saya. Yun lang ang tinira ng mga bata. Kaya ang nangyari, hindi kayo malapitan. Hindi mahawakan dahil nga sa baka kasi mangyari, ikaw naman ang makasuhan. Kasi para mga minor de edad pa eh. Ganyan po ang modus. Ganyan ang modus na ginagawa nila. Although, na alam ko naman na ito parang orientation ng dating eh. Kasi alam nila, di ba? Alam nila yung gagawin nila eh. Kapag nahuhuli sila, lalo na ang mga nakakahuli, mga lalaki, bigla kang uhubaran. Kapag nahubaran ka na, bigla kang tatakbuhan. Natural, hindi mo na mahahabol. 'Di ba? Hindi mo na mahahabol. Kasi nga nakakatakot. Hawakan. Dahil bakit kanyo? Bata nga eh. Pagdating doon, baka gagawa ka pa ng istorya, 'di ba? Kaya nga minsan pinananawagan po ng inyong lingkod ng programang Alerto Balita, ng Sulyap, ng Elizalde Broadcasting sa DSWD, Department of Welfare and Social Development. Diba? Diba? Department of Social Welfare, DSWD, di ba? Department of Social Welfare and Development, di ba? Sakop nila 'to eh. Ito mga batang ito eh. Lalo-lalo na nung na magpapasko, nako, talaga naman oo. Minsan ginagamit pa po yung mga bata. Siguro ang edad ng bata mga 1 taon. Minsan sanggol pa. Oo, kaya nga napakalulupit ng mga sindikato na to. Minsan meron akong nakita diyan na ibinaba sa isang Ford Fiera, Sir Chot. Na kulay gray na Ford Fiera, ibinaba sila sa isang kanto. Pagdating na pagbaba nila, nagkahiwa-hiwalay kung saan sila pupunta. Kumbaga sa merong umahawak talaga na sindikato. Kaya nga minsan papanik pa yan ng papanik pa ng jeep. Magbibigay ng sobre. Di ba? Magbibigay ng sobre. Yung iba naman, kakantahan ka pa. At pagkatapos nun, kukunin yung mga sobre. At saka bababa. Siguro, ako kasi alam mo, parang nakakapanghinayang. No? Nakakapanghinayang ang buhay ng mga batang ito. Bakit hindi na lang pagkukunin ng DSWD? Ang magiging problema naman nila, kadalasan na nagiging kadalasan na nagiging dahilan. Wala daw budget. Saan nyo dinadala yung mga tax na binabayaran na tax ng taong bayan? Di ba? Yung sahod ninyo, saan ba nang gagaling? Sige nga. Saan lang gagaling yung tax? Di ba sa taong bayan? Trabaho nyo yan eh. Trabaho ng DSWD yan eh. Naalala ko tuloy yung dating chairman, na si Secretary Erwin Tulfo. 'Di ba? Naging naging secretary ng DSWD. Ang pagkakaalam ko nung time na 'yon, na ginawa ng magaling na secretary na Erwin Tulfo, ginamit niya lahat ng pondo ng DSWD.
Ang dami talaga nakinabang nun na mga kababayan natin. Ang dami. Isipin mo, madaling araw pa lang ha. Madaling araw pa lang, 2:00 ng madaling araw, nandoon na sa may circle. Doon sa may circle, sa mismong opisina ng DSWD. Ha? Pinuntahan ko po yun. Pinuntahan ng inyong lingkod. Napakahaba ng pila. Para lang makuha yung financial assistance ng DSWD. Ang problema, bigla po yung natigil. Bigla natigil. Nung matigil, tinanggal si Secretary Erwin. Siguro iniisip ng mga bugok. Ano ba? Siguro iniisip nila, ako, mauubos yung pondo. Diba? Mauubos ang pondo, baka walang magamit sa sunod na eleksyon. Ewan ko, parang ganun ang parang ganun yung nakikita kong para po bang ganun yung nakikita kong butas eh. Pero sa totoo lang, napakagaling nung ginawa ni Secretary Erwin Tulfo na yon. Hindi nga lang natapos yata yung programang yon. Parang hindi natapos yung programang yon regarding dun sa financial assistant ang DSWD na yon dahil pinatigil yata. Ha? O yun. Binabati ko si Florante Dominguez. Ayun, ha? Si President. Oh. Si President Dominguez ng Valenzuela. Ha? Ng Valenzuela. Nanonood po sila ngayon. Ang PPT Mac Valenzuela ay nanonood po sila ngayon. Ha? O ngayon balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Marami problema pagdating sa DSWD. Marami sa mga kababayan natin na dyan din umaasa sa DSWD. Lalo-lalo na pagdating sa mga ayuda. Ha? Speaking of ayuda, Department of Social Welfare and Development. Speaking of ayuda, ito, kung di ako nagkakamali, Sir Chot, inihiring pa sa Senado to. Yung nangyari po sa Carmen, na ayuda scam, kumbaga. Oo. At ang sinasangkot nila rito, yung mismong mayor ng Carmen. Hindi po sa Hindi po sa Carmen, Pangasinan, sa Mindanao. Yun po pagkakaalam ko na inihiring ngayon ni Senador Ronald De La Rosa, ni Senador Bato. Kundi po ako nagkakamali. Meron pong ilan sa mga sa YouTube, no ha? Oh, sabi ni Florante, pa-shout out po sa mahal naming Kapitana Maricel Pineda Emperador. Nako, ganda naman ang dulo. 'Di ba? Kapitana Maricel Pineda Emperador ng Barangay Ugong, Valenzuela. Ayun. Para po yan kay Florante Dominguez. Shout out. O yun. Siguro magaling tong kapitana na to. Kaya lagi nilang sina-shout out. Pineda. Ayun. Maricel Pineda Emperador. Okay. Good morning po. Ngayon, eto. Ang nangyari, nakarating yung hearing, merong isang babaeng nagsalita doon na dapat niyang tatanggapin na ayuda, 10,000. 10,000. Ngayon, doon sa 10,000, nung kanyang matanggap, ang akala niya, tapos na. Si Chot. Kasi nasa kamay niya na eh. Nung pa-exit na siya, bigla siyang hinarang ng isang lalaki. Ang sabi, tapos ka na ba? Opo. Tinuro siya ngayon doon sa, kung hindi ako nagkakamali, ang tawag nila doon, Divine Mercy. Nasa likod ng munisipyo. Pero hindi po simbahan yung Divine Mercy. Para bang kaganapan yun, yung mga event, siguro,
ng munisipalidad, doon sila tinuro. Pagdating doon, yung lalaki, kinuha yung pera at kinuha yung 9,000, ibinalik 1,000. At pagkatapos na makuha yung pera, ang sabi ng lalaki, pwede ka nang umexit. Ngayon, tinanong ni Senador Bato, kung dumating pa nga nun dumating pa kung di ako nagkakamali. Dumating pa nga po nun si Senador Jinggoy Estrada. Tinatanong ng ating mga senador kung kilala nila yung taong kumuha ng 9,000. Ang sabi nila, hindi po sir, sabi ng babae, hindi po namin kilala. Pero nandun po siya sa loob ng opisina ng Divine Mercy. Kung nandoon siya sa loob, 'di ba? Kung nandoon siya sa loob at meron siyang at ganun ang sistema, ibig sabihin, isa siya sa mga empleyado ng munisipyo ng Carmen. Kasi kung hindi naman, 'di ba? Kung hindi siya munisipyo, kung hindi siya empleyado ng munisipyo, ano ginagawa niya doon? Hindi lang yun. Marami na siyang kinuhanan. So, ibig sabihin, kung 10 sila o 5 silang kinuhanan, ibig sabihin, sila yung tauhan ng munisipyo. Ang problema, hindi ito hindi yata naka-uniforme at walang ID. Ang galing talagang magtago. Ha? Napakagaling magtago. Kapag gagawa ka talaga ng isang bagay, no? Gagawa ka ng isang bagay na alam mong mabubuking, magaling. Napakagaling. Yun ang tawag ko doon natatawa na ako. May tawag doon ikaw na, the best ka. Yun ang tawag doon. Inihiring po yan sa Senado. Pero sana mabigyan ng hustisya itong mga taong ito na kinuha na ng ayuda. Pero imposible, di ba? Imposible na hindi alam ito ni Mayor. Alam ni Mayor yan. Di ba? Wag na lang ako, iba na lang. Alam ni Mayor yan. Imposibleng hindi alam ni Mayor yan. Kaya nga sana mabigyan ng hustisya at malinawan. At kapag nalinawan, kasuhan. Pagdating kasi sa mga, ewan ko Pagdating kasi sa mga ayuda-ayuda na yan, at kapag involve DSWD, maraming alibay. Sa totoo lang, maraming alibay. Yung warehouse nga lang po dyan Yung warehouse nga lang po dyan, sa may lugar ng NAIA, yung warehouse dyan, kapag nangangailangan sila ng mga repacker para do sa mga food packs na tinatawag, minsan nawawalan. Naalala ko tuloy yung ano ba yung bagyong tumama sa Tacloban at Leyte? Yolanda. Imbis na mapakinabang, ito, ibabalik ko lang po yung istorya Ibabalik ko lang yung istorya. Imbis na mapakinabangan ng taong bayan ang nasabing mga food packs, nagkanda bulok-bulok. Nagkanda bulok-bulok yun. Walang napakinabangan doon. Nung time na mangyari yon, nagkanda bulok-bulok yung pagkain na yon. Sa totoo lang. Nabuking pa yon. Nabuking yon.
Alam mo kung bakit? Ibinaon nila kasi alam nila mga panis na eh. Oh, pero sabihin nila hindi po kasi sir eh, di ba? Oh, kay ano pa nga 'yon? Kay kung di ako nagkakamali kay Dinky. No? Kay Dinky Soliman pa yung dati, kung di ako nagkakamali. Di ba kay Secretary Dinky Soliman pa yata yun? Himbis na mapakinabangan ng mga tao, nagkanda bulok-bulok yung pagkain. Halos hindi talaga, kung magsano, halos hindi napakinabangan yung sistema na yon. Ang daming pagkain, ang dami, halos talaga hindi napakinabangan. Ewan ko kung ano na nangyari doon sa kaso na yon. Ba? Yun yung sinasabi ko na napakagaling magtago. Kaya kung sino man yung sangkot na inihiring ngayon ng ating mga senador, sana mabigyan ng hustisya, di ba? Mabigyan ng hustisya itong mga taong ito, na kinuwanan ng pera nang sabi nila na hindi nila kilalang tao pero nasa loob ng Divine Mercy ng Carmen sa likod mismo ng munisipyo ng Carmen. Imposible naman yung manggagancho. Di ba? Imposible naman yung manggagancho nandun sa loob ng nasa loob ng munisipyo, di ba? O yung Balatuba ang nasa loob ng munisipyo. Baka yung Balatuba, di ba, ang nasa loob ng munisipyo. Oh, pero ang laki Sipin mo, kukunin mo sa 10,000, kukunin mo 9,000, ibibigay mo 1,000. Kung di ka ba naman bugok, di ba? Yan ang mga trabahong bugok. Kaya nga po ang inyong lingkod, inaantabayanan ko di ba? Inaantabayanan ko yung ano mangyayari at ano makaganapan diyan sa sinasabing investigasyon na yan para diyan sa 10,000 ayuda na yan na tinarantado. Kaya marami problema, 'di ba? Maraming problema diyan po sa DSWD. Matagal na rin pong tinutuligsa ang nasabing ahensya pagdating po sa ganyan. Katulad po ngayon, magbabagong na naman tayo, magbabagong taon, di ba? Di ba? Baka nga lumalabas pa nga dyan, sinungaling itong, ewan ko baka nga nagsisinungaling pa itong mayor. Posibleng hindi mo alam yan. Di ba? Posibleng hindi alam. O baka naman na, sa bagay, isipin mo, kung merong 100 tao na kumukuha ng ayuda na 10,000, 100 tao, at kukunin mo yung 9,000 sa 100 tao, magkano yun? 900,000, di ba? 900,000. Ngayon, ipaparti mo doon sa mga kasamahan mong bugok. Di ba? Minsan nakakaawa din ng ating mga kababayang pobre. Di ba? So, anyway, sa ating pagpapatuloy, regarding po nga dyan sa sinasabing itong mga batang babae na nabibiktima ng sindikato. Talaga naman may sindikato. Dahil unang-una nga, bakit hindi antabayanan ng DSWD? Ito pong aking iuulat sa inyo. Bakit kamo? Kasunod ng mga napapaulat na pagtaas ng kaso ng pangahalay sa bansa ay ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagtugis sa mga sindikato na nambibiktima ng mga batang babae.
At ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, hindi umano niya inaasahan na mayroong lugar na numero 1 na itatalang krimen na bukod sa nakawan o cybercrime, maging ang rape o pangahalay. Sinasabing target ng sindikatong bibiktamahin ang mga minor de edad na babae na nagkakaedad 15 anyos pababa na dahilan sa madali mga itong malinlang. Yan nga po yung mga batang nasa kalye. Kung saan tumaas ang kaso ng rape sa mga bata. Kasabay nito napag-alala naman ang kalihim sa mga magulang na bantayang mabuti. Ayun. Bantayang mabuti ang kanilang mga anak laban sa sexual abuse na yan. Sa totoo lamang, yan nga lang po sa picture na pinakikita namin sa inyo. Di ba? Ginagamit ang bata para lang sa pampalilimos. Di ba? At ang sabi pa ng ating kalihim, I was surprised na merong lugar na hindi nakawan. Hindi cybercrime, kundi hindi number 1 crime is rape. Ang saad ni Abalos. At inatasan ng kalihim ang PNP na magdoble sikap at protektahan yung ating mga kabataang babae. At tinukoy rin ng DILG chief na base sa 2022 na National Demographic and Health Survey na isinagawa ng PSA o Philippine Statistics Authority, nasa 17.5% ang mga kababaeng Pilipino na nagkakaedad 15 hanggang 49 ay dumaranas ng physical, sexual at emotional na pang-aabuso mula sa kanilang mga partner. Di ba? Ito magandang adikain to ng ating Secretary Benhur Abalos. Di ba? Pero sana itong ating mga magulang na mga batang ito, no? Abay, bantayan nyo pong maigi kasi ang mga bata ngayon kakaiba na rin no? Kadalasan po ngayon yung mga edad 12. Minsan kompleto na Sir Chot Di ba? Ultimo akala mo, lalo na pag malalaking bulas, di ba? Akala mo ang edad mga nasa 18 na rin Ganun na rin yung physical nilang pangangatawan. Pero hindi mo alam kung ano talagang edad niya. Minsan nasa 12, di ba? 13, 15. Yun ang nagiging biktima. At itong mga nasa kalye na to, na itong mga babaeng badyaw na to, o sino mang mga nandiyan dyan sa kalye na yan, ang dapat kunin ng DSWD. Ang problema, wala po tayong tamang sinasabing lalagakan, kumbaga. Kasi yun ang pinoproblema nila Di ba? Yun ang pinoproblema nila. Saan nila ilalagak? Itong mga badyaw na ito, itong mga babaeng ito. Kaya malaking malaking problema ito ng DILG dahil sa krimen, DSWD dahil sakop nila ang mga kabataang ito, di ba? Kaya kailangan mabigyan ng sistema. At itong mga batang ito dapat kung uhulihin man, itanong na lang kung saan sila umuuwi. Di ba? Ang problema, yun nga, walang paglalagakan, walang pupuntahan, at ang dahilan, budget. Walang budget. Yun yung nagiging problema. Kaya ang panawagan po natin, hoy, DSWD, mga sir, mga ma'am, kung pwede po sana,
bigyan nyo po ng pansin, no? Bigyan nyo po ng pansin ito pong mga batang babae na to na nandiyan dyan po sa mga kalye. Although, meron naman po tayo mga tinatawag na tauhan sa bawat lungsod, no? Sa bawat lungsod, sa bawat city, katulad ng Manila, Pasay, Mandaluyong, o lahat ng city na nandirito. Kasi, itong mga batang ito, nationwide na rin eh. Di ba? Kahit saan ka makarating, kahit sa Baguio, ako nagulat ako eh, sa lugar ni Mayor Benji Magalong. Ako nagulat ako eh. As in, nagulat ako. Alam niyo kung bakit? Isipin niyo, ang gandun, umaabot sila. Para lang mamalimos. Ngayon, bakit hindi na lang magpatas ng bawat munisipyo? Hindi po ito po ano ko lang ha, opinion ko lang. Bakit hindi maglabas ng ordinansa ang bawat lungsod regarding dito sa mga batang mamamalimos na to? Dapat bawat lungsod merong ordinansa. Di ba? Ito. Excuse me. Meron tayong excuse me. Meron tayong report na ng ating correspondent na si Dexter Estrella. Ha? Ano? Aba, Sarhento lang pala ito ng Calabarzon. Ha? PNP official sa Calabarzon takot kay Sargento Chan. Bakit? Ha? Kapernan, hindi lang naman mga pinansyal sa sugal lupa sa Calabarzon ang apektado sa sobrang bangis ng mga Doberman ni Sargento Paquito Chan, kundi maging ang mga kapulisan dahil nagsarahan ang mga sugal lupa, lalo na ang peryan sa Southern Luzon. Siyempre, bumaba din ang dilhensya ng mga taga-operating. Ito ha. Bumaba daw po yung mga operating unit ng regional director at saka provincial director at municipal at city police chief. Bakit ganun? Baka naman itong mga Doberman na to, isipin mo, sarhento lang to. Sarhento, pero kinatatakutan sa Calabarzon. Dahil meron daw ano ba to? Baka naman ito, kaya naman malakas ang loob nitong si Mr. Pudel. Kasi Doberman yung isa. Ilagay naman natin isa doon sa police dog. Dahil itong si Sargento Police Dog, baka naman ito'y merong tinatawag na 5 minutes ha. May tinatawag na wala ba tong bayaw na nasa politika? Baka meron to, ha? Kapernan, kaya kahit kaliwat kanan, ang Dionisio K. Chan at mga Doberman daw nito, hindi niya pinapansin dahil manhid na ang mukha niya. Naku po. Yan yung sinasabi kong kapal ng mukha. Puunan sa pagtaba. Ha? Siguro, kaya ayaw gumalaw ng mga opisyalis ng Kapernan dahil daw ang bayaw daw nito ay si X. Ito na. Sabi ko na Ha? Si X House Speaker Lord Alan Velasco. Kaya naman pala malakas ang loob nitong police dog na to. Ha? But anyway, sige. Tingnan natin, ha? Baka ito yung ma-actionan naman ng regional director at saka ng provincial director, itong Sargento Chan na to. Sana malaman natin kung saan siya nakatalaga diyan sa lugar ng Calabarzon. Di ba? Kasi kapag sinabi Calabarzon, Calamba, Laguna, Batangas at Quezon. Rizal at Quezon, Calabarzon. Di ba? Tama ba? Calamba, Laguna, Cavite pa na.
Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. No? Sige. Sana malaman natin kung nasaan itong si Police Dog Sargento Chan. Para doon sa kanyang mga Doberman. Police Dog ka na, may Doberman ka pa. Abi, katatakutan ka talaga. Katatakutan ka talaga. Sige. Okay. Doon po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin. At syempre, doon po sa ating mga kasama dito sa studio na walang iba kundi si Sir Chot Velasquez. At syempre, yung akin pong partner na si Dens sa Tunel ng Sulyap ay makakasama po siguro natin sa araw po ng Miyerkules. At syempre, doon po sa mga kababayan na sumubaybay po ngayong araw po ng Lunes, Enero 29, 2024, abay maraming salamat po. Okay? At magkasama-sama po tayong muli sa araw po ng Miyerkules. Sa araw po ng Miyerkules, dito lang po yan sa Elizalde Broadcasting. Ito po si Fernan Hotang, inyong nakasama sa loob ng 1 oras. Magandang tanghali po.